Bakit ko nasabing prank lang ang pagkawala ni Nanita? Dahil marami pa ring hindi naniniwala na prank lang ni Sir Paul ang pag-alis ni Nanita at pagsama umano sa isang lalaki, pinili kong magsaliksik pa ng mas malalim para mapatunayan ito sa inyo. Mas mabuting alam ninyong prank lang ito, para hindi kayo masyadong madala ng emosyon at mabawasan ang sobrang pag-aalala. Sa mga post ko, maraming nagkokomento na ang lalaking sinamahan ni Nanita, si Ariel Ansigod, ay isa umanong guro. Dahil may nagbanggit ng buong pangalan ni Ariel, sinubukan ko itong hanapin sa Facebook, baka sakaling may makita tayong account. At swerte nga tayo. Pagka-type ko pa lang ng pangalang, Ariel Ansigod, agad lumabas ang Facebook account niya. Siya nga talaga ang gumanap na lalaki na di umano'y pinagtanan ni Nanita, at halatang bahagi ito ng plano ni Sir Paul. May 3,000 followers si Ariel sa Facebook. Ang cover photo niya ay larawan niya mismo, habang ang profile picture naman ay siya kasama ang kanyang totoong girlfriend. Lilinawin ko lang, ang nasa litrato ay ang tunay na nobya ni Ariel, hindi si Nanita. Dahil na-intriga ako, nag-scroll pa ako sa profile niya para mas makilala natin kung totoo nga bang isa siyang guro, gaya ng sinasabi ng iba. Kanina lang, nag-upload si Ariel ng reels habang nasa park siya na nakapormal na damit. Ang caption ng video ay, "Humana og interview pauwi sa, kay medyo luya ang person." Na sa Tagalog ay, "Kakatapos lang ng interview, pahinga muna kasi medyo pagod." Ibig sabihin, nag-a-apply siya ng trabaho sa isang call center, sa Teleperformance Philippines. Kanina ring tanghali, may isa pa siyang post na nagsasabing, "Hi friends! Sinong nandito ngayon sa SM Ecolan? Meet tayo, libre niyo ako." Hindi naiwasang mag-comment ang ilang taga-suporta ng Pugong Beer Hero sa post na ito, dahil sa huling vlog ni Sir Paul ay sinabi ni Nanita na nasa SM siya at doon sila magkikita. Kaya malamang ay isa ito sa mga susunod na episode na ilalabas ni Sir Paul. Kahapon naman, may post si Ariel na nagsasabing, "Guys, hindi ako vlogger ah. Bakit nyo ako binabash? Natatawa ako sa inyo, parang sa video na lang talaga kayo nakafocus. Trabaho muna kayo dyan. Hindi pa nga ako nagba-vlog, ang dami ko ng basher. Bahala na kayo. Ayoko na mag-vlogger." May kasama pang laughing emoji. Ang mga post na ito ay kinatuwaan ng ibang viewers ng Pugong Beer Hero, at banibiro nila si Ariel sa comments na, "Ang galing mo umarte, daig mo pa si Tanggol." Ipinapakita lang nito na ang mga viewer ng TV ay hindi lang basta nanunood, nagsasaliksik din sila, nagtatanong, at hindi basta-basta naniniwala. Karamihan sa mga nagkokomento sa post ni Ariel ay yung mga masugid na sumusubaybay sa vlog ni Sir Paul na parang teleserye, ang kwento ng pagkawala ni Nanita at ang lalaking sinamahan niya raw. Sa isa sa mga video ko, ibinahagi ko ang mga palatandaang dahilan kung bakit ko nasabing prank lang ito. May mga sumang-ayon, at meron ding tumutol. Sabi nila, kung prank lang ito, bakit sobrang layo ng biyahe ni Sir Paul? Bakit daw may umiiyak pa? Kaya hindi raw ito prank, at may ilang nagalit pa. Kaya para sa mga kapwa ko, charity viewers, sana huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga palabas ng mga sinusubaybayan natin, kahit pa mabait at matulungin sila. Tao rin sila, at kaya nilang gumawa ng palabas o gimmick. Madaling gumawa ng kwento ngayon para lang may views, at kung uto-uto tayong manunood, madadala talaga tayo. Dapat may kasamang obserbasyon. Hindi porket idol mo ang isang vlogger ay lahat ng ipinapakita niya ay totoo. Manood tayo ng responsable. May mga nakikita kasi akong comments na apektado na ang araw-araw na buhay nila. Kakahintay ng update, at sobrang napamahal na kay Nanita. Naiintindihan ko naman, marami talaga ang nagmamahal kay Nanita. Kaya hindi magandang biro na pinasama siya sa lalaki. Kung gusto ninyong maniwala pa na prank lang ito, ay search nyo si Ariel Ansigod sa Facebook. Makikita nyo na siya ay may sariling nobya, at wala siyang kinalaman talaga sa love life ni Nanita. Ang mas malala pa, sinabayan pa ni Peter Paul at Edito ang prank na ito, parang buong team ang sangkot sa panloloko. Aaminin ko, nakakawalang gana itong ginawa nila. Nawawala na yung orihinal na layunin kung bakit tayo nag-subscribe at sumuporta kay Sir Paul at sa PB Team. Ang pagtulong sa mga katutubo, ang pagsadyap sa mga bata sa maagang pag-aasawa, at ang paghahanap ng sponsors para sa kanilang edukasyon. Hindi healthy ang ganitong paraan para lang sa views. Sa totoo lang, kahit walang prank,
milyon-milyon na ang views ni Sir Paul. Malapit na siyang mag 4 million subscribers. So bakit kailangan pa ng ganitong klaseng gimmick? Kuntento na kami sa mga tunay mong ginagawa, Sir Paul, ang pagtulong sa bundok, pag-update sa mga scholars, at ang paghahanap ng bagong matutulungan. Huwag mo nang hintayin na ang mga supporters mo ay maging bashers na rin, dahil naramdaman nilang niloloko na sila. Sana matapos na itong prank, at huwag nang maulit. Ang healthy na community na nabuo mo ay huwag sana maging toxic, katulad ng ibang charity vloggers na sa huli ay pinagloloko lang din ang mga manunood. Kakatapos lang mag-usap sa video call sina Mylene at Nanita. Nasa SM na si Nanita, at ayon kay Mylene, sana hindi na ito umalis pa dahil iyon ang lugar na sinabi ni Nanita na pagtatagpuan nila ni Sir Paul. Ayon naman kay Tito Hearns, sana ay matapos na ang lahat ng ito at maging maayos na ang lahat upang makabalik na si Nanita kay Nanay Lorna, na hindi na halos makatulog kakaisip sa kanya. Tinanong ni Tito Hearns si Mylene kung ano ang masasabi niya tungkol kay Ariel, ang lalaki na naging karelasyon ni Nanita. Nagpasalamat si Mylene kay Ariel dahil sinabi nitong hindi na niya guguluhin si Nanita upang makapag-focus ito sa kanyang pag-aaral. Sana raw ay kayanin din ni Ariel na tiisin ang nararamdaman niya para kay Nanita at mapigilan ang sarili sa pakikialam pa. Nagpaabot din ng mensahe si Russell kay Nanita na sana ay magpakita na ito at huwag nang umalis mula sa lugar na pinag-usapan nila ni Sir Paul na kanilang pagtatagpuan. Sana ay makauwi na siya upang hindi na mag-alala ang lahat, lalo na sina Nanay Lorna at Daddy Paul na kung saan-saan na nagpupunta sa paghahanap sa kanya. Mensahe rin ni Tito Hearns kay Nanita, kapag nakauwi na siya, sana ay huwag na siyang maging pasaway kay Nanay Lorna. Huwag na sana niyang ulitin ang basta-bastang pag-alis kung saan-saan. Kailangan niyang magpaalam palagi sa tuwing may pupuntahan upang matiyak ang kanyang kaligtasan at para hindi mag-alala si Nanay Lorna. Samantala, tuwang-tuwa sina Dada Bill, Ma'am Ruth, at Neri habang pinapanood ang episode 6 nanograms vlog ni Sir Paul tungkol sa pagkawala ni Nanita na di umano'y sumama sa lalaki. Habang nanunood, tinanong ni Ma'am Ruth si Neri kung ano ang palagay nito at kung saan niya sa tingin naruroon si Nanita. Sumagot naman si Neri na sa tingin niya ay nasa Davao na si Nanita kasama si Madam Yula. Nagsalita rin si Dada Bill na kaka-upload lang ni Madam Yula ng vlog kung saan makikitang nasa Dumaguete siya para bumili ng lupa. Pero kung iisipin ng mabuti ang sinabi ni Neri, na nasa Davao si Nanita kasama si Madam Yula, posible nga ito, at maaaring ang mga video na inupload ngayon ni Madam Yula sa kanyang YouTube channel ay na-record na niya noon pa, bago inanunsyo ang pagkawala ni Nanita, at ngayon lang niya ito inilabas. Sobrang natawa rin si Neri sa parteng umiiyak si Ariel, at ayon sa kanya, halatang hindi totoong umiiyak ang lalaki. Nagsalita naman si Ma'am Ruth na baka magaling lang talaga umarte si Ariel. Siguro, napansin din ni Neri na hilaw ang pag-iyak ni Ariel at kulang sa emosyon kaya hindi ito gaanong kapanipaniwala.